Nako, eto na. Sa pagtaas ng presyo ng gas, parang tumataas din yung presyo ng mga bilihin, no? They go together. At kapit mga nanay ha, kasi yung karneng baboy, posible rin ang pagtaas. Paano na ang mga pork chops natin? Ako po, madalas pa namang ulam yan. Pero don't worry dahil si Chef JR may iluluto sa ating vegetarian pork ulam. Ako, at sa halagang 150 pesos mga kapuso, nako, meron ka na kaagad ulam. Uy, okay yun ha. Handaan nyo na yung mga listahan nyo, mga nanay. Hindi na dapat ma-miss ito. Kaya so, hi Chef! Anong pork ulam ang pwedeng lutuin sa halagang 150 pesos? Miss you, Ito yan Chef! ha! Hi Chef! A blessed morning sa inyo dyan. A blessed morning, beautiful ladies. Ako nang bahala dyan. Sabi ko naman sa inyo, food explorer nyo ang sagot sa isang vegetarian ulam at kung ano yan, i-reveal natin. Pero ito, nandito tayo ngayon sa isang pamilihang bayan ng Sampaloc para nga malaman kung ano ba yung pwede nating mabili sa 150 nang hindi naman tayo puro gulay lang, di ba? Kasi syempre, may mga cravings pa rin tayo na gusto natin karne. Kaya napabili tayo ng kasim, mga kapuso. Ayan, meron tayo dito nabili at kasama nga natin si ma'am para rin check natin kung paano ba yung epekto ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Ma'am, a blessed morning po. Morning po sa lahat. Yes, ma'am. Alam naman po natin, di ba? Kaliwat kanan ang taasan ng mga main products, especially ng oil price. Pataas ng pataas. Sa tingin niyo po, gaano po yung magiging epekto nito sa presyo ng baboy? Sa presyo ng baboy talagang malaki dahil dati nang medyo mataas yung baboy namin. Binabaan na nga ng gobyerno, di ba? Opo. Nagkaroon ng price control. Opo. Binaba. Kaso hindi kakayahan talaga dahil yung mga dealer namin hindi rin sila nagbababa. Ayun. Kasi ang katwiran na nila, lalo na kagaya niyan, magtataas na naman yung gasolina, di ba? Opo. Apektado na naman pagbiyahe nila kasi, siyempre, ipapatong din nila sa presyo ng baboy. Yun naman po talaga yung practical nun. So ngayon ma'am, kamusta naman po yung mga mamimili natin? Umaaray na rin po ba sila? Sobrang aray na. Yung dating bumibili na 1 kilo, nagiging 1/4 na lang. Ayan. Minsan media, ganun. Tapos talaga hindi na kaya talaga. Okay. Dati nga walang bumibili ng 20 pesos na giniling. Ngayon meron na. Meron na po. Ako, ayan na talaga. Mga kapuso, kita nyo naman yung epekto, di ba? Yan na talaga. So, pag mga gantong panahon, kailangan marunong tayong dumiskarte. Kaya nga sabi natin, may mga cravings tayo. Siyempre, minsan, magsistick tayo sa more on the gulay na ulam. Pero kapag hinahanap ng inyong pamilya at siyempre ng inyong panlasa, ang purong baboy na ulam, eto. Yung ating dish for this morning, ang pork paksiw. So meron tayong mga nabili na tayo dito, mga recados. Yung pork natin, so sabi ni ma'am, yung bili natin sa pork, ngayon, current price ito, 375 per kilo. So bumili po tayo ng kasim, isa ito dun sa mga medyo mura na purong laman na mabibilhan din sa palengke kumpara sa liempo, syempre, or pork chop. So gagawa nga tayo ng pork paksiw. So ito na yung pan natin, medyo mainit na rin ito. Ito, pinarcook na rin natin yung ating pork. So ito lang yung kailangan lang natin gawin. Let's remember when we're doing vegetarian ulam, paano ba natin siya may extend? Kasi normally, pag yung ganito karami, mga nasa 250 to 300 grams itong nabili natin. So more or less, mga nasa 110, 112 pesos lang ito. Mga pang dalawang tao lang ito. But, with our diskarte, igigisa natin ito sa sibuyas. May extend natin ito ng 3 to 4 person. So, halos doble yung makakakain. Yan, mabilis lang yan, mabango. Namoy na natin yung sibuyas. Sunod na natin yung ating bawang. Okay? And of course, pag sinabi natin paksiw, kailangan yan may suka. So, lagyan natin ng kaunting suka. So, yung sinasabi nating 150 pesos, kung meron na tayong 112, or sabihin na natin, sarado na natin ng 113. So, we have more than enough para dun sa ating mga pangsahog, pampalasa. At ito po yung sinasabi nating magandang diskarte. Kung purong laman man po yung gagamitin natin, dadamihan natin yung sarsa. We will be pouring in our pebre o yung ating lechon sauce. Kadalasan may mga matitira pa yan sa mga take-out ninyo sa bahay. I'm sure ako, guilty rin ako dyan. May mga nakatabi tayo yan. Ito yung perfect time para magamit natin yan. Lagyan lang natin ng konting seasoning, salt and pepper, and some bay leaves. And of course, ito nabili natin for
less than 5 pesos. Meron tayong mga sili dito. Red and green. Okay? And then, para mas ma-extend pa natin yung sarsa, we can pour some water. Kasi nahanap lang natin dito yung ma-extend nga natin. Para mas maraming kanin yung maubos natin. Yan o. So, typically, ito matatapos yung buong cooking process natin yung ganito kakonti or ganito kasulit na dami ng ating ulam, mga nasa 10 to 15 minutes. And then after nyan, syempre, ito na yung ating kalalabasa, pork paksiw. So, i-reduce lang natin ito. Medyo mas masarsa yung nasa pan natin. Pero kung gusto nyo nga na mas maraming kanin ang itumba, pwede nyo i-retain na basta medyo malapot na yung ating sauce. So, yan, syempre, tikman natin, di ba? So, for more or less than 150 pesos, meron na tayong good for 3 to 4 persons na pork paksiw na sulit na sulit. Purong baboy po ito, walang extenders ko. Pwede nyo pa po itong lagyan ng tokwa or ng gulay para mas marami pa tayong mapakain. Ayan mga kapuso, sulit na recipe na naman this morning. At syempre, sa mga budgetarian ideas pa, sa mga sulit na food adventures, laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.